Hi, ako si LJ. At ang kwento natin ngayon ay tungkol sa apat na high school kids. 2 girls, 2 boys na hindi nila alam na may sumusunod sa kanila sa dilim. Ang kwento natin ay nagsimula sa isang ordinaryong gabi. Pero sa bawat takbang nila, may panganib na nag-aabang sa likod ng bawat anino. Habang maririnig mo ang boses nila at mararamdaman ang takot, tandaan mo, minsan, ang presensya na hindi mo nakikita ay mas madalas kaysa sa inaasahan mo. Para silang naglalakad sa dilim ng mundo. Ngunit, ang kanilang iniisip ay mas mabigat kaysa sa anino ng hallway. Ang bawat paghinga, bawat titig sa pinto, bawat paggalaw, ramdam mo ang takot bago pa nila sabihin ang salita. Hindi ko alam kung sinong sumusunod sa atin. Bawat hakbang namin, parang may nakamasid. At ang bawat pag-ikot ko sa leeg ko, ramdam ko, hindi lang anino ang nakatingin. Para bang iniisip niya ang bawat galaw namin. Bago pa ba namin ito gawin? Hindi ko kaya to. Gusto ko na lang umuwi. Pero alam ko, kung huminto kami, kahit saglit lang, baka hindi na kami makalabas. Bara, kailangan natin kalmahin ang sarili natin. Huwag natin hayaan ang takot ang magdikta sa atin. Kung hahatiin tayo, mas mapanganib tayo. Manatili tayo sa gitna. Manatili magkasama at humarap agad ng exit. Dapat natin pag-aralan ang bawat takbang bago tayo lumipat. Huwag basta tumakbo na walang plano. Kung may sumusunod sa atin, mararamdaman niya agad ang takot at iyon ang sundan niya. Guys, baka lang totoo tayo sumusunod sa atin o baka isa itong prank ng school. Pero ramdam nyo rin ba? Para bawat hakbang namin may bumabalik. Parang hinahabol tayo. Parang nararamdaman niya kung ano ang sunod namin gagawin. Hindi ko gusto to. Gusto kong tumawa para mawala ang kaba. Pero hindi ko kaya. Narinig niyo ba yun? Parang may metal na bumabangga sa dingding sa likod namin. Hindi. Hindi ito biro. Hindi ito biro. Ramdam ko siya. Nakikita ko siya bawat dalawa namin. Ako hindi tayo mabilis. May mangyayari. Kailangan natin panatili magkakadikit sabay-sabay sa bawat hakbang. Kung humihiwalay tayo kahit sa bintang, wala na makakaalam kung sinong susunod na aabutin. Dali, kailangan natin hanapin ang Ichi bago pa siya makarating sa atin. Hindi na natin pwede ipagpaliban. Bawat segundo ay mahalaga. Bakit no iniwan? Makikita mo sa audio ang pagkabalo sa boses nila. Ang paghinga nila,
bawat salita. Pinipilit nilang manatiling kalmado. Pero ramdam mo, hindi nila magagawa iyon. Ang anino, mabagal, ngunit siguradong sumusunod. Hindi nila nakikita ng maayos. Pero ramdam mo, alam niya ang lahat ng kanilang gagawin. Tulungan niyo ako! Parang humahabol siya sa bawat takbang namin. Hindi ko nakikita, pero ramdam ko siya sa balat ko. Parang alam niya ang bawat galaw ko. Bago ko pa ito gawin, hindi ko kaya ito. Hindi ko alam kung hanggang saan naaabot ang kamay niya. Gusto kong tumigil, pero alam ko, baka mas mahuli pa kami. Apo, tapo na. Hindi ko alam kung hanggang saan siya makakuha sa atin. Pero kahit saglit na huminto, tayo, ayokong malaman kung ano ang mangyayari. Ang bawat takbang natin ay parang sinusubaybayan. Bawat pakita natin, parang pinipilang. Dali, dali, hindi natin kaya huminto. Magsasama tayo. Huwag niyong pabayaan ng isa. Kahit na naririnig niyo ang boses na. Kahit nakikita niyo anino. Huwag kayong maghiwalay. Kailangan natin manatiling patatag at magkapit-bisig. Kahit ang boses niya ay parang nasa loob ng utak natin. Huwag niyo hayaang ang takot ay maging dahilan para mapigo tayo. Ikip, dito sa kanan. Mabilis, kung lalakad tayo ng sabay, may chance tayong makalabas bago siyang makarating. Huwag natin hayaang mahuli tayo. Bawat segundo ay mahalaga. At kung may makakaligtas, tama. Lahat tayo magkakasama. Huwag maghiwalay. Kahit anong mangyari, sabay tayo. Ngunit ang anino hindi nagwakas. Ang huling tawag sa room 304 ay naiwan sa dilim. At kahit nakalabas sila, alam ko may babalik. Room 304. Bawat gabi, naghihintay pa rin siya. Nagbabantay sa mga susunod na biktima. At kung naririnig mo ang kwento ngayon, marahil nararamdaman mo rin ang presensya niya. At alam mo, hindi ka ligtas.